on-the-spot survey mga kapatid. So, before we start, let's pray one more time mga kapatid. At habang ako po ay nag-pray, pag-pray nyo din po ako. Dahil hindi po ako nakapag-pray. So, let's pray. Father God in heaven, we ask for your blessing, Lord. We ask for the Holy Spirit as we worship your name and read your words and teach, Lord, your words to others. Lord, pour us the Holy Spirit na ang sabi ng Panginoon ay maramdaman namin at aming tumatakbo sa aming puso't isipan namin mapag-aaralan ngayon ng Panginoon. At sabi niyo mga Panginoon, ang iyong pangako kay Moses na kung kami ay hindi marunong magsalita, ay kayo po ang magsasalita tungo sa amin. Hide me, Father, in the cross of the Calvary to show Jesus Christ ang natin ng Panginoon. Nawala si Jesus ang makita at hindi po ako. At ito nawa pa yung magsalita tungo sa amin. Maraming sama sa langit, sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. So mga kapatid ko, as we start, I have a questions. Dalawa lang ang ating father dito. Dito dahan siya kasi ang galing. So, see? Si Ma'am Hector pala. Sorry. I didn't see him. So, as a father, no? Siyempre, masaya para sa isang tatay na nakakapagbigay ng regalo sa isang anak. Tama ba? Amen. Amen. But, if yung anak ninyo ay nanghingi ng isang bagay, ito ay makakasama para sa kanya, ibibigay niyo po kaya? Hindi. No? Halimbawa, Dad, gusto ko ng kotse. Pero, wala tayong pambili. Dad, gusto ko ng ganito, ganyan. Kung makakasama sa isang bata, no? Or sa inyong anak, ito po ba ibibigay ninyo? Hindi. Siyempre, hindi. No? So mga kapatid ko, sorry. Ito po ay ang sa ating pag-aaralan ngayon. Sa ating ika-50 mga kapatid. Because ang ating wala. Ang ating topic ay it-start sa buhay ng isang Kristiyano ng mga kapatid. Ito ay mula sa pangako hanggang sa pagbabagong buhay. Ito ay process by process ng isang buhay ng isang Kristiyano. By the way mga kapatid, ang ating key-text po ay matatagpuan sa Acts chapter 1 verse 4 to 5 and chapter 2 verse 1 to 4 and chapter 2 verse 37 to 39 and chapter 3 verse 19. Ito po ay bumubuo ng isang malino na daloy ng karanasan ng isang Kristiyano. In your own experience, mga kapatid, ano po ba ang flow ng buhay ng isang Kristiyano mula sa pagiging makasanlibutan hanggang sa pagsako at pagtanggap niya kay Jesus Christ? In your own experience, mga kapatid. So, paano paraan kayo naging isang bagong nilalang, mga kapatid? So, syempre, sabi ko nga kahapon, the Bible is our, ano ulit ang Bible? The Bible is our guidance and our mirror, mga kapatid. No? This is our mirror. So the more you read the Bible, the more you realize that you are a sinner, no, mga kapatid. So, ito ay nagsisimula sa isang pangako. So, syempre, nung tayo ay as a converted Adventist ng mga kapatid, paano ba tayo ma-convert? Siyempre, gumamit ang Diyos ng isang tao. Tama? Amen? Amen. So, gumamit ang Diyos ng isang tao upang tayo ay mapaanlahanan ng mga kapatid na merong isang Diyos na nagmamahal sa atin. Meron siyang Ama na hangga kang tanggapin kahit ikaw mismo siyang tumalikod. Ito mga kapatid. At ito ay magkakaroon ng ng pangako. So, kapag tayo ay inaanyayahan at tayo ay nag-start pagkakanahan, anong kadalasan maririnig niyo sa mga nagtutoktrina? Ang Diyos ay mayroong pangako sa atin, siya ay babalik, siya ay
tayo ay ganyang isisi, no mga kapatid? Yan ang pangako ng ating Panginoon. So, tayo ay related as even born Adventist or converted Adventist, no mga kapatid? Ito ay nagsisimula sa isang pangako, sunod ay kapangyarihan. What is the power, mga kapatid? Again, what is the power again? Ano nga yung kapangyarihan ng Panginoon na ibinibigay sa atin? The Holy Spirit, mga kapatid. Ang kapangyarihan ng Holy Spirit ay ibinibigay sa atin ng Diyos, no? Ito yung bumubuo ng ating konsensya, yung bumubuo ng ating emosyon, mga kapatid. Ito yung nagiging dahilan para malaman natin yung tama at mali. And anong sunod? Susunod na ang kapag meron ka ng Holy Spirit, ano nang sunod? Ma-realize mo na ikaw ay makasalanan. Then next, pagsisisi. Then pagbabago. Mga kapatid, magsisisi ka sa kasalanan na iyong nagawa. Then, syempre, part ng flow ng isang buhay ng Kristiyano as a stepping stone ay pagbabago. So ito ang pinakamahirap na step, mga kapatid. Ang pagbabago. Mahirap talagang magbago, lalo na yung mga traditions natin nakasanayan. So may kita mo yung mga dati mga friends na still doing the things, but ikaw, syempre, kailangan makita sa'yo na ikaw ay different from mga kapatid. Ikaw ay kakaiba. Kailangan makita sa'yo na, uy, itong tao ko, kakaiba to. Gusto ko siyang gayahin. Diba, mga kapatid? So, ito ay blueprint sa atin ng Diyos, mga kapatid. Ito ang blueprint sa atin para sa iglesia at sa bawat mananampalataya ng mga kapatid. So, hinihintay natin ang pangako ng Ama. So, kapag nangako ang Ama, no, hindi ito agad pinupunta ni Jesus ang hindi agad pinapunta ni Jesus ang mga alagad sa misyon nung sila ay umakyat sa bundok ng Olivo ng mga kapatid. So, inutusan sila na wait. Sorry mga kapatid. So, sila ay naghintay ng mga kapatid. At ano ang pangako sa kanila? Ano pangako sila sa kanila doon sa bundok ng Olivo? The baptism of the Holy Spirit ng mga kapatid. Hindi tubig, kundi kapangyarihan mula sa langit. Ano ito? Ang bunga ng Espiritu ay ano? Pagmamahal. And also? Kapayapaan. Ano ba? Pagmamabait. There's more, mga kapatid. Ang bunga ng Espiritu, when you seek the Bible, when you seek the Scripture, and you search it, ay aral. Knowledge. Wisdom, karunungan. No? Ayan yung biyaya ng Diyos natin. So, hindi sapat ang kaalaman, posisyon, o sigla kung wala ang Espiritu Santo ng mga kapatid. Hindi sapat na matalino nga mag-preach, matalino sa Bible. So, just look at the pagan believers ng mga kapatid. They twist the Bible, they twist the truth. No? Para ano? Jesus says, ma-uplift yung sarili nila. Yun yung gain nila. And the sad thing, mga kapatid, no? They use the scripture in the wrong way. Why? Because nag-aaral sila ng Biblia para lang sa sariling kagustuhan, para lang marison mo sila yung mali na ginagawa nila ng mga kapatid. So, it's a sad thing. At sasabihin ko na una. So, sabi dito mga kapatid, no? Hindi sapat ang kaalaman. Posisyon o sigla kung wala ang Espiritu Santo. So, it's useless, mga kapatid. If nasa harapan, nag-preach, but there's no Holy Spirit, mga kapatid. Hindi nakikita ng banal na Espiritu. Hindi tayo nakikita ng pagbabago. So tayo ay nangangaral sa ibang tao, but we still do the thing na makakasama para sa atin. At sabi dito, ang tunay na gawain ng Diyos ay nagsisimula sa paghihintay at pagsunod. So we are the Adventist, mga kapatid, habang tayo ay naghihintay tayo ay sumusunod. Amen?
So, maraming Kristiyano ang gustong gumawa para sa Diyos, no? But, ang one thing na ayaw ay maghintay. Maghintay saan? Sa Diyos. Doon sa katuparan na mga pangako na kanilang hinihiling. No? Ayaw nila maghintay. I experienced that mga kapatid na naiingit ako sa mga tao na wow, itong pastor na ito ay sobrang galing mag-explain. Ang galing naman itong liman ito mag-explain ng talata sa Biblia. Gusto ko maging kasing talino nila ng mga kapatid. Gusto ko, wow, grabe. Kahit hindi ka siya tumitingin sa Bible, kabisado niya, na-explain niya. No, why na yung isang talata? Isang talata o dalawa lang yung ginagamit, pero Lay minister. mapapalawak niya mga kapatid. Ha? Dati naiingit ako sa ganun. Layman, parang pastor. But God teach me Ano na pinagkaiba nun? just wait, no? Ang lima kasi. Gusto mo ng ganyang karunungan. You need to Mas marami seek na the lang. scripture in your own self, no, mga kapatid. So, ang pagkatupad ng pangako sa Gawa 2 verse 1 to 4, if meron kayong malalakas sa inyong mga tabi ng mga kapatid, ay maaari na akong sabayan pagbasa. So, sabi dito, sila ay napuspos ng Espiritu Santo. So, what is the meaning of napuspos ng Espiritu Santo? Ibig sabihin, nasakop sila ng Espiritu Santo. Nabuhusan sila ng Holy Spirit, mga kapatid, no? Nang sila ay nagkakaisa, nananalangin at nagkakatay, dumating ang Espiritu Santo sa kanila, mga kapatid, no? Sa pamagitan ng alin? Sa pamagitan ng alin na nagsimula ang pagdating ng Holy Spirit sa kanila. Ang sabi doon, sila ay naglipon at nanalangin, mga kapatid, no? That's why we are doing 10 days of prayer. That is the purpose. Baka mamaya hindi umabot yung prayer natin sa langit. Mamaya, nandiyan lang sa bukong nakahang yung ating prayer ng mga kapatid. Susundusin pa natin ang gusto sa itcha natin. No? Kailangan natin i-pull up yung prayer natin, no? Mga kapatid, the more the better, no, mga kapatid. Mas marami ang nanalangin, mas malakas ang prayer. At when it comes to heart, more big powerful, no, mga kapatid. Kaya, dito, yung ang 12 apostles ay sila ay nagkakaisa as a church, no? Sa atin, we can do you or united prayer, no, mga kapatid. Gusto kong gawin yun minsan sa pagtatapos ng Sabbath, but I don't have time, mga kapatid. Sa isa sila nag-aalisan. Gusto kong gawin yun minsan, but yung iba ay pagod na, yung iba ay uwi na. So, I don't have the opportunity to do that. I don't have the opportunity to do that, mga kapatid. So, ito ay may mga tanda, mga kapatid. Kapag ikaw ay naghintay, hindi ka lang basta naghihintay. Ang Diyos ay nagbibigay ng ng sign, mga kapatid. Tunog na parang malakas na hangin. Naranasan nyo na mag-pray na habang nag-pray kayo, Lord, pagkapagit niyo pala ng pangalan ng Panginoon, kikilabutan na ano. No? That's the Holy Spirit, mga kapatid. And yung isang tao na hindi marunong mag-pray, bigla na lang siyang nakapagsalita ng grabing haba. Diba? That's the conviction of the Holy Spirit, mga kapatid. Siguro danas niyo yan kapag kayo ay nagde-devotionals, no? When you pray in midnight, mga kapatid, kapag kayo ay nagde-devotion, personal na makikipag-usap sa Panginoon, nararamdaman niyo na ay parang electric fan, parang may hangin. Malamig. That's the Holy Spirit. That's the Holy Spirit. Yung kapag pinag-pray, pag pinag-pray ka sa harapan, kutabitan ka magsalita. Pero pag ikaw lang mag-isa, no, mga kapatid, parang sobrang dami mong naiisip. That's the conviction of the Holy Spirit, mga kapatid. Dapat tayong matawa. Because the Holy Spirit is with us, no, mga kapatid. Amen? Amen. So, dito mga kapatid, no, sabi dito, mga dilang parang apoy. So, dilang parang apoy yung pag pinag-pray ka sa harapan, very short prayer. Very short prayer yung pag nung ikaw na mag-isa, nakakapagsalita ka ng malalalim ng words. Ang mga kapatid, look at the power of the Holy Spirit, mga kapatid. No? Na ibinibigay sa atin ng Panginoon kapag tayo ay tunay na tapat at tunay na itinalaga ang ating sarili sa Kanya. So, sabi dito, pagsasalita ng iba't ibang wika,
kahalagahan ng mga kapatid. The 12 apostles ay hindi sila nag-aral ng iba't ibang language. Pero nung sila ay nagtipon at nag-pray, pagbuhos sa kanila ng Holy Spirit, they start talk ng iba't ibang language, mga kapatid. They start speak ng iba't ibang languages. Anong purpose nun sa tingin niyo? So bakit sila binigyan ng Panginoon ng kaalaman na makapagsalita ng iba't ibang language? Para ipangalan ng salita ng Diyos. Amen, mga kapatid, because the whole world is candidate for heaven, mga kapatid. Not just us, mga kapatid. Hindi lang tayo, kundi the whole world is the candidate of heaven. Sila ay kandidato ngayon, tumatakbo din sila para sa heaven. But sabi ni Mrs. White sa Spirit of Prophecy, we are walking in the narrow way. Ano ang narrow way? Mas makipot. Makipot na daan. No? And yung iba, kapag sila ay naglalakad sa narrow way, what they need, mga kapatid? Ano ang kailangan nila para makalakad sa narrow way? Pansamantala, ang English na. They need trust. They need pagtitiwala saan? Patience. Sa? Yes, patient. And they need to turn their eyes into Jesus, mga kapatid. Because ang dulo ng narrow way ay sino? Si God. Si Jesus, mga kapatid. He is the way, the truth, and the life, mga kapatid. Yun, pananampalataya. And according to the Spirit of Prophecy, Mrs. Y ay nag-vision na the cross ay paliit ng paliit. What is the meaning of that? Na paliit ng paliit ang cross? Palayo ka ng palayo. It means na mga kapatid na marami ang naglalakad. Marami ang gustong sumawid, but they fall. Because they don't turn their eyes on Jesus, mga kapatid. Hindi nila idiniretso ang tingin nila kay Jesus. That's why they fall. Sila ay nahulog. But if you turn your eyes into Jesus, sa Kanya ka lang nakatingin, you can walk the narrow way, mga kapatid. Unto the ends, mga kapatid. So, sabi dito, ang Espiritu Santo ay hindi lamang emosyon. That's true, no, mga kapatid. Baka mamaya, na-convert lang tayo dahil sa, wow, napakaganda ng awitin. Tumago sa akin. Wow, napakaganda ng kanyang prayer. Uy, nasampal ako ng kumahan dun sa sermon. So, it's not about feelings ito, mga kapatid. So, patuloy kaya tayo na mag-serve kay Lord. If minsan, ito, nangyayari talaga to. Hindi mo ma-feel yung Holy Spirit. Nagpipray ka, but walang desire sa puso. Nangyayari yan minsan, mga kapatid, na yung, did I do anything? Kahit wala kang, sa tingin mo wala kang ginawang kasalanan. In your own perspective, no? Parang wala ka namang ginawa. Yung nasa bahay ka lang mag-gapon, pero wala ka namang ginawang kasalanan. But, walang desire sa puso. Parang nakakatamlay. Patay, no? In short, patay. Why? Bakit kaya nangyayari ito minsan, mga kapatid, no? Kasi in my own experience, ito ay nararanasan ko rin. Na parang, natry niyo na ba, mga kapatid, na magkaroon kayo ng pagkakasala, then after nyo gawin yung kasalanan, ihingi nyo agad ng tawad. Parang, hindi ka magtawad, nakaka-guilty. Parang nakaka-guilty humingi ng tawad sa Panginoon kapag kakatapos mo palang gawin yung kasalanan, no? Sino nakaranas nun?